Halos 2 milyong pisong halaga ng kasal. Nasayang lang. Matapos daw pong piliing sumama nitong si Ben sa kanyang kerida na si Chloe. Pero ang pinakamasaklap pa sa lahat dahil sa tindi ng stress na naramdaman nitong pakakasalan sana ni Ben na si Julia, yung ipinagbubuntis na ni Julia, nalaglag nang dahil sa stress na yan. Okay? Imbes na damayan pa nitong si lalaking si Ben ang kanyang misis, ay ipinaramdam pa nito na wala raw itong pakialam sa sinapit ng kanya sanang mag-ina at pakakasalan nga. Sa halip na iwanan, ito namang martir na si Julia ay pilit pa raw na hinahabol ang kanyang mister kahit na masaya na raw itong si Ben sa piling ng kanyang panibagong babae. Kaya naman kausapin na nga po natin, 28 years old, mula sa Manila, ito po si Julia. Julia, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po. Unang-una gusto ko lang linawin na 2 million pesos ang nagastos nyo na sa preparasyon o yun pa lang yung pinaplano? Ha? Kasal na po kami. Paano? Kasal na kayo? Kasal na po kami, 2021. 2021 at gumastos na kayo ng 2 million pesos? Opo, more than. More than 2 million pesos sa pagpapakasal pa lang? Opo. Talaga? Parang Opo. sabi ko nga kanina rito, parang celebrity wedding. So parang fairy tale wedding yan. Yes po. Oo. At saka bongga rin po yung nag-propose siya sa akin noon. Doon pala Kaya hindi ko po in-expect na gagawin niya po ito ngayon. Okay. O yan, malinaw. Kasal pala. Kasal po pala ha. Inaayos ko po yan, mga kapatid. Kasal na pala itong si Julia at si Ben. Sandali, saan naman nanggaling kasi itong babae na biglang pumasok sa eksena? Dati na ba itong kakilala ni Ben? O dati mong kakilala rin? Kaibigan nyo? Papaano? Kwentuhan mo nga kami. Empleyado po yun nung kaibigan niya na may-ari ng bar. Tapos, yun po, dun po sila, nagkakilala po sila sa pag-visit ng asawa ko na nagwapuhan daw sa kanya, nagkapalitan sila ng number. Kasi yun po, nag-uusap na sila. Doon ko na rin po naramdaman na nagbabago na yung trato ng asawa ko sa akin. Kasi lagi po siyang umuwi ng umaga, hindi po nag-a-update po, lagi pong nasa bar, lagi pong kasama yung mga barkada. Ano ba trabaho ng babae? Ang lagi niya pong alibay dahil lang po sa trabaho. At kasama niya rin po yung babae. Inamin naman na po niya yun na nagbabar sila nung girl. Pero di naman daw po sila nagtatalik. Pero sino pong hindi maniniwala, hindi po sila umuwi lagi ng tama. Lagi po silang inaabot ng tanghali sa... Aalis po siya ng hapon, uuwi po siya kinaumagahan pa po. Kinaumagahan na at medyo tatanghaliin pa nga. Opo, so tanghali po. Wala nang inisip na asawa na iniwan sa bahay. Ikaw ba anong gawa mo sa buhay, Julia? Nag-online selling po ako. Alam mo, 2 million yung pinag-uusapan natin ha, sa kasalan pa lang yan. Okay lang ba? Wag ka naman ma-offend, Pero kaninong pera ba yon? Sa'yo ba yan, Julia? O hindi doon sa lalaki? Sa lalaki naman po. Sa lalaki, 2 million, kaya niya yung mayaman siya? Nung panahon po na yun kasi, medyo nakakaangat-angat po kami. Maganda po takbo ng business. Pero bumagsak din po yun after ng kasal namin. Ano bang business? Gusto ko lang malaman, ano bang business ang anong linya ng hanap buhay ang meron kayo noon? Siya po kasi nagiging country manager po siya ng mga crypto, ganyan po, online. Sa mga so nakaipon mga din. Mga company, yes. So, hindi ko na lang po babanggitin kung anong company. Wala na lang banggitan ng kumpanya, lalo kung nandyan pa. Pero legal naman ha, legal ito, Julia. Opo. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Baka nasa Senado na pala. Yung isa sa mga pinasok yung business. Ayoko naman makita ka, Julia, ha, na nandun ka rin, ha? Hindi naman po ako kasali dun sa business niya, Housewife lang po ako. May sarili po akong business na meron naman po akong mga permit. Yun, may permit, legal, PTI, yes po. lumalaban ng tama. Opo.
Ganon tayo, ha? Pero, okay, sige. Well, hindi naman, gusto ko lang rin kasi malaman. Kasi, baka naman, Julia, kaya ko inaalam, mayaman ba? Ay may kapasidad ba talaga na gumastos ng ganoon itong si Ben? O baka naman, alam mo na, yung typical na mayaman na playboy na hindi pala rehistrado, yung pagpapakasal sa'yo. Alam mo yung mga ganyan. Oo, na naglalaro lang. Rehistrado naman po lahat. Mm-hmm. Kami naman po nag-asikaso lahat ng kasal namin. Yan. Oo. Opo. Kumbaga parang napakaraming asawa sa papel. Oo, yung polygamous. Hindi naman po. Oh, hindi Pero nung magjowa pa lang po talaga kami, babaero na po talaga siya. Akala ko po kasi magbabago po siya kasi nagbago naman po siya ng ilang years, 2 years, bago po ako nagpakasal sa kanya. Oh, ano na patunayan mo ngayon? Nagbago nga. Nagbago lang ng style, hindi mo nahuli for 2 years. Tama? Yun nga po. Pero ganun pa rin, babalik at bumalik pa rin pala. Kumbaga nag-iba lang siya ng paraan, pero yun pa rin pala siya. Pero yun kasi, po, totoo naman, Julia, na merong mga tao na nagbabago sa kanilang mga pagkakamali. Totoo yun. Pero meron nga rin yung katulad nitong si Ben na siguro nga nagbago pansamantala, pero nung nagpakasal na, ay hindi na, lalo na nung nakilala itong si Chloe. May kagwapuhan ba itong si Ben na ito? Opo, may tsura po. Kaya po maraming naging babae. Etong si Chloe. May itsura din po. Hindi naman po papatulan yun ng asawa ko kung wala pong itsura. Pero hindi ba nahuhut-hutan lang ang asawa mo? Kasi alam mo ha, kasal kayo sa papel, sa mata ng tao, sa mata ng batas. Kasal kayo. Ano po, nung nahuli ko po sila, nakalink po kasi sa akin yung account ng asawa ko sa tablet. Kaya alam ko po lahat ng mga dates nila, kung saan sila nag-check-in. Alam ko po lahat ng detalye. Gusto ko po silang kasuhan noon, hindi ko na lang po ginawa para sa anak namin. May anak na po talaga kami, 2 years old. Meron ngayon, pero... Opo, pangalawa po sana yung nakunan. Pangalawa, yung nakunan na hindi ka man lamang dinamayan nitong si Ben dahil nga sa nabaliw na rin siya doon kay Chloe. So, paano ang setup ninyo ngayon? Yung bahay bang tinitirhan mo ay pundar ninyo mag-asawa? Ngayon po, lumayas po ako dun sa bahay namin. Nagkuha po ako ng apartment. Okay. Pagkatapos, yung bahay na inalisan mo, yung sa inyong dalawa yan, di ba? Po, hindi po. Sa lola niya po yun. Sa lola. Nakikitira lang doon po. Okay, nakikitira. Tapos, doon din umuwi. Doon niya inuuwi si Chloe? Hindi ko lang po alam kung ano na po yung pagsasama nila. Pero recently po, nung nakunan po ako, doon ko din po nalaman na kaya po ganun yung reaction niya na parang wala silang pakialam dahil magkasama po sila sa hotel. 5 days po silang naka-check-in dahil may event po sila. May event? Nakita ko po sa video, sa Facebook, na naglalampungan po sila, nakuhanan po sila ng video. Nasagip po sila ng video. Nahagip. Iba yung nasagip. Nahagip. Nasagip para po sa mga nalunod. Ganyan. Pero kung mukhang nalulunod na nga sila at di makahinga sa sobrang paghahalikan, baka nga nasagip. Okay, nahagip ng camera. Nahagip po ng camera. Ayan. So, meron kang mga ebidensya na nakukuha ng dahil sa mga kalokohan nila? Marami po, pero hindi ko na po para pa kasuhan sila. Kasi gusto ko na lang po talagang makamove forward para rin po sa anak ko at makabayad po siya ng mga atraso niya po sa akin. So ano yung gusto mo mangyari ngayon? Ano ba yung mga atraso nito sa yung si Ben? Kasi po nung nabaon po siya sa utang noon, pinahiram ko po sa kanya yung napagpundaran ko pong bahay para sa pamilya ko. Pinabenta ko po yun. Tapos ipinahiram ko po sa kanya last year. Magkano yun? Hindi ko naman, 1M po. Hindi ko naman po alam na gagawin niya po to sa akin ngayon. Ngayon po, yun na lang po yung hinahabol ko na lang makuha ko. Sandali nililista ko, 2 million yung naging halaga nung kasal ninyo. 1 million yung ipinahiram mo kay Ben nitong, eto na lang yung gusto mo maibalik. So pera na lang, ganyan. Pagkatapos yan, wala nang pakialaman. Papayag ka ba sa ganun? Gusto ko na lang po maka-move forward para sa anak ko makapagsimula po ako ng negosyo kong sarili. Pero kasi, alam mo, kasi kung hindi mo... Bulag na po kasi talaga siya dun sa kabit niya po na kahit umiyak pa po ako, lumuha pa ako ng dugo sa harapan nila, wala silang pakialam.
nung nakunan nga po ako, binilog-bilog pa nila yung ulo ko po nun. Kaya po ako nag-breakdown nung time na yun kasi sinabi nila na tinigil na po nila. Tapos makikita ko yung video na nag-sit po nila tapos naglalampungan. Dalawa po sila, sinat po ako, kinausap po ko nung kabit na sabihan ko daw yung asawa ko, tigilan na siya. Tapos sinabihan ako ng asawa ko na tinigilan na daw niya yung babae. Tapos nung kinaumagahan po na yun po yung nalaman ko na po na binibilog lang pala nila yung ulo. Yun po, kaya hindi ko na rin po talaga kinaya. Paano mong, hello, Julia? Okay. Yes po. Ganito, no? Nakikipag-usap sa'yo si Chloe o nag-chat lang? Opo, nung nakipag-usap mga po panahon sa na akin. yon? Nakipag-usap, humarap naman sa'yo? September 5 po yun. Sa chat lang po. Oo, this year. Opo. Neto yun lang? pala po. Neto lang ba? Po, recently lang po ako nakunan. September 5 lang din po ako nakunan. Kumusta ka ngayon pala? Fresh pa rin po lahat ngayon. Sinong umaalalay sa'yo ngayon, Julia, bago tayo magpatuloy? Meron kang kasama dyan sa bahay? Ngayon po, kasama ko po yung pinsan ko, pero bumalik po ako ngayon dito sa apartment. Iniwan ko lang po doon yung anak ko. Pero, ibig sabihin ko, last week ka lang na-discharge, tama? Opo, last week lang po. At alam ko na ang pakiramdam ng mga nakunan ay para ding nanganak. Okay? Opo, sobrang. Opo. Aside from the physical pain na nararamdaman sa mga kapatid po natin nakikinig, aside from the physical pain na naramdaman ng mga nakunan, na katulad nga nitong si Julia, syempre meron pong psychological, emotional damage pa yan para sa kanila. Kaya naman, akala ko mga ilang buwan na rin itong pinag-uusapan natin, Julia. Ikaw ba, wala ka ng bleeding ngayon? Meron pa rin po. Yun nga, baka naman, kaya tinatanong ko kung may alalay ka ngayon dyan. Oo, kaya kalma lang, pag-usapan lamang natin ito. Baka kasi nabibigla ka lang doon sa gusto mong desisyon na gusto mo na lang mabawi yung 1 million kamo na pinag-ipunan mo at naipahiram doon sa asawa mo. Pero nagbabayad naman po siya monthly po. Magkano? Dati po, 30,000 a month. Ngayon po, nilakihan niya po, ginawa niya 50,000 kasi galit na po ako sa kanila. Sinabi ko po na ipapakulong ko sila pag dinila yun, inasikaso. Ganito kasi, no, Julia, may papayo ko sa'yo. Okay, ang astig payo ni Kuya Poy na maibibigay sa inyo, lalo na sa'yo, is don't make decisions when you're that mad. Okay? Kapag ka ganyan nagalit ka, hindi mo sigurado yung emosyon mo, naaawa ka ba sa sarili mo? Kasi isa yan sa mga nararamdaman mo, tama? Naawa ka sa sarili mo, doon sa anak ninyo na 2 years old, gusto mo na makarecover kayo, gusto mo nang kalimutan itong bangungot na ipinasok ni Ben sa pamilya ninyo. Sana. 'Di ba? Gusto mo na lang tumalikod Pero kasi in the long run, Julia, sa totoo lang, pati ikaw mahihirapan kung palalampasin mo itong pagkakataong ito. Unang-una, i-explain ko sa iyo, no, na kapag ka hindi mo inayos o hindi kayo dumaan doon sa kung gustuhin ninyo, mapagkasundoan ninyo mag-asawa na talagang hindi na kayo mapagkakasundo, pupunta kayo doon sa annulment procedure. Diba? Nag-file na po siya nun. Ayun, kung nag-file na siya noon ng annulment na iyan, habang hindi pa napapawalang bisa yung kasal ninyo, ay hindi ka rin pwede pa dapat na makipagrelasyon sa iba. At ganun din naman siya. Okay? May mga safeguard yung batas natin na baka ang gusto mo lang singilin sa kanya yung 1 million na ipinahiram mo. Well, in fact, kung anuman yung inyong mga naipundar bilang mag-asawa noon, ay meron ka ring claim doon. Kumbaga, para sa akin, kumalma ka muna, wag mong madaliin yung proseso. Mas maganda kasi yung kalmado yung utak natin. Okay, bago tayo nagdidesisyon, dahil hindi naman sa sinasabi kong i-demanda mo na, ano mo na, hindi sa ganun Sa ngayon, ang importante is your mental health
at kung papaano ka magiging ina diyan sa panganay ninyo. Okay? Opo. Ha, ganyan, Julia, kaya kalma ka lang. Pero ito, meron tayong isang kapatid na makakausap dito, si Bernadette ng Navotas. Meron siyang astig advice para sa iyo o astig comment sa kwentong ibinabahagi mo sa amin. Okay lang ba sa iyo na pakinggan natin? Okay po. Oh, sige, mula rin sa isang babae. Bernadette ng Navotas, magandang tanghali sa iyo. Hello po, magandang tanghali po. Ano ba ang astig advice o astig comment mo dito sa kwentong ginulantang tayo ni Julia ngayon? Yung ano po, yung may advice ko lang po sa kanya is, kung ganun po ginawa ng asawa niya, tapos hindi niya na mapipilit na ayusin po yung ano nila, yung pagsasama nila, is ituloy niya yung ano, yung kaso, kasuhan niya po yung ano. Yung dalawa. Total, matapang naman po yata yung kabit. Oo nga. Matapang din, ano? Opo. Tsaka maraming para madala. Marami kang ebidensya. May ebidensya ka ba nun, Julia? Meron po, picture po nila na magka-holding hand. Pictures, Yun. conversation. Di ba? Pati po yung mga check-in details po na booking. Tignan mo, mga check-in details. Hindi pa kayo annulled, hindi pa napapawalang visa yung kasal ninyo. Opo. So, adultery yan. Sinugod ko pa po yun dati sa hotel. August 1 po yun. Iba pa po yung check-in nila ngayong September 5 to 9. At buntis ka na nun, August 1. Opo. Ayan. Alam po niya yun. Ayan, concubinage and adultery. Ayan, sa kanilang dalawa ang pwede, no? Ayan, depende kung sino yung babae, sino yung lalaki. Ayan, maraming salamat sa iyo, Bernadette, ano? Narinig mo naman yung astig advice na yon, di ba? Laban. Sabi naman ni Julia. Laban lang. Sabi naman ni Julia, sabi pala ni Kaizel, sa'yo, Julia, makinig ka, ha? Ang hashtag astig advice ko sa'yo, Julia, love yourself na muna. Huwag kang papatalo sa emosyon mo. Hindi mo kailangan ng asawang stress lang ang dulot sa'yo. Magpakatatag ka para sa sarili mo, lalo't higit sa anak mo. Ayan. Hugs. Ayan, love and hugs para sa iyo, ano? Ayan, ibig sabihin wag kang patatalo na gusto ko na matapos lahat ng to kasi ganyan tayo 'di ba? It's human nature na gusto dahil ang sakit-sakit. Tama ba, Julia? Yung nararamdaman mo ngayon? Sobrang sakit, gusto mo nang umalis diyan sa malaimpyernong 'yan pero huminga ka ng malalim at isipin mo na merong pang pag-asa, merong mas magandang paraan. Ikaw ba ay nakapagkonsulta na sa abogado? Hindi pa po. Ikaw ba ay nakakonsulta na sa espesyalista, sa mga psychiatrist, ganyan, o psychologist? Hindi pa rin po. Mas maganda yun ang unahin mo para guided yung ano mo, no? Yung mga decision mong mga gagawin. Lalo na yan kasi yung decision mo, sa'yo lang yan papaano yung anak mo? In the future. Nasingil mo yung 1 million pambihira, napakalaki pala ng ano ninyo, no, ng ng conjugal property ninyo na pwedeng paghatian nitong si Ben. Mga ganyan. Kayo gumastos kayo ng 2 million sa pagpapakasal ninyo. Meron ba kayong prenuptial agreement din? Wala po. Wala kayong mga ganoon, ha? All Wala the more. Po. All the more na meron kang, marami kang pwedeng i-claim, Julia. Kasi sinasabi niya po na mga napundar niya sa kanya lang po kasi pera niya lang po yun. Ay, hindi ganun. Kahit po mag-asawa na kami, hindi po ako binibigyan niya ng sustento na para sa akin. Siya lang po bumibili lahat ng mga pangangailangan ng anak ko. Siya po yung nagbabayad ng bills namin. Hindi niya po ako pinapahawak ng pera. Yan, mas maganda kapag ganyan mga technical na mga detalye, no? Julia, yan ang ikonsulta mo naman doon sa mga lawyer, sa mga abogado. Okay? Opo. Lumapit ka. Ayan, merong PAW, merong sa ngayon, kumalma ka. Yan ang pinaka-astig advice na maibibigay ng inyong lingkod para sa'yo. Sa ngayon, yung welfare mo muna, yung mental health mo, ang asikasuhin mo, magpalakas ka. Magpalakas ka ng gusto at alam ko mahirap yung ganyan at yung support system mo, yung pamilya mo, yung mga nandyan sa paligid mo, sa kanila muna ang focus mo. Hayaan mo muna yung dalawa na nanggulo sa'yo. Okay?
Okay po. Okay. Meron ka ba mga gustong sabihin para dito kay Mister at kay, unahin na muna natin, baka may gusto kang sabihin kay Chloe. Sige na, sabihin mo na, Julia, nang gumaan yung dibdib mo. Chloe, kung nasan ka man ngayon, alam mo kung ano yung sinira mo. Alam mo kung ano yung pinasok mo. Alam mo yung ginagawa mo. Ginusto mo yan. Para po sa asawa ko, alam ko po darating yung time na pagsisisihan niya po lahat ng ginawa niya. Pag dumating po yung time na na-realize niya na yun, alam ko po sa sarili ko na okay na kami nung anak ko. At hindi na po ko babalik sa kanya at magpapabelog pa. Yun lang po. Julia, maraming salamat sa iyo sa lakas ng loob na ipinaramdam mo sa amin at naniniwala ako na ikaw ay malakas ang loob at huwag kalilimutan ang manalangin at laging magtiwala sa mas magandang kinabukasan para sa inyo ng anak mo na kasama mo ngayon. Huwag ka mawawalan ng pag-asa, Chloe, ha? Okay po. Julia pala, Julia. Parang inasar pa kita nung bandang huliin mo. Ayan, Julia, sorry. Okay, Julia.